Suot mo na kami nakapote kasi ano yung dilim na no. Yan ba yan, dilim na yan? Sigurado may kalalagyan yung dilim na yan. And ito yung pinamili natin chicharon kanina, sigurado pag nabasa to magiging panghalo sa lugaw to. Ganda ng kotse na ito. Babae pa nagda-drive. Yan na, yung ulan. Alright, so ngayon nandito tayo ngayon sa Balanga. At kakakuha lang natin ng ating pasaporte. So hindi na tayo nakapag-video kasi nung papunta tayo maulan. And bawal din naman ang cellphone sa loob. So hindi tayo nakapag video ng ating passport. So release date ko siya ngayon. And yun nga, pangit yung panahon, talagang maulan. Ang balak sana namin mag-iikot. Ang problema, maulan nga. So hindi kami makapag-ikot ngayon. Okay. So sa mga nagbabalak kumuha ng passport, wag na kayo magpalakad. Sayang yung pera na ilalabas nyo doon sa maglalakad. Ganun lang naman din gagawin nila. I-re-register nila kayo sa online. Pagkatapos magbabayad kayo ng fee doon sa sinasabi nilang assistance. Pero yun, ang halaga lang naman ng passport is 925 sa regular, and expedite o yung special yata yun na tinatawag is 1 and 2 yun. So meron din silang option na i-deliver nila sa mga bahay natin, pero ako pinili ko kasi pick up kasi gusto ko ako mismo kukuha sa DFA. Mahirap kasi yung courier, baka mamaya alam mo na, ma-miss kung saan mapunta. At ang mahirap doon, baka mapunta sa hindi magandang kamay. Thank you, bossing. So kaya minabuti ko na lang na ako yung pupunta sa mismong DFA. Sa mga nagtatanong kung paano pumunta lang kayo sa website ng DFA registration, at the same time yung schedule, dfa.gov, yun, doon lang naman yan. Lalagay ko na lang dyan sa screen. At syempre ang mga requirements, ito ang requirements nila: PSA and marriage certificate kung kayo ay babae at kasal. Pero kung lalaki, PSA lang, sapat na. At syempre valid ID, dalawa. Mas maganda dalawa valid ID nyo. So make sure na pupunta kayo sa mismong schedule date nyo, no? Kasi maselan sila pag na-miss mo yung schedule date mo. May chance na mag-schedule ka ulit, at ang worst doon, another bayad ka na naman, diba? Kasi during registration magbabayad ka na yan, may bayad na kagad siya. Babayaran mo na mismo yung pasaporte mo. And kung ayaw mong masayang, siguraduhin mo na yung schedule na nakalagay o yung niregister mo ay pupuntahan mo, at make sure na dala-dala mo yung mga requirements. At isa nga pala doon, siguraduhin nyo na yung PSA nyo dala nyo photocopy, at syempre original na PSA din. Kasi
Baka magaya kayo sa akin na pinabalik pa ako kasi wala akong dalang original copy ng PSA. Ang nangyari kasi, nung kinasal kami, kinuha siya ng sipyo, yung original na copy ng PSA ko. So hindi naman alam na kinukuha pala yun. Kumuha ako ng panibagong PSA. Nagantay pa ako ng ilang linggo bago ko siya nakuha, kaya medyo naka-apekto siya sa tagal ng pagkuha ko ng passport. Schedule date pala yung gagawin doon, pipirma kayo, pipicturean kayo, kukunin yung mga information nyo, yun yung ilalagay sa passport nyo. So make sure na wala kayong mga kapal na makeup at walang bling bling, pinapatanggal lahat lang. Mabilis lang naman yung proseso. Sinasabi ko lang na huwag na kayo magpa-assistance, diba? Pero din kayo rin naman magpapagod dyan eh. I-re-register nyo lang kayo, bibigyan lang kayo ng appointment, diba? After ng appointment mo, bahala na kayo magpunta sa schedule na binigay sa inyo. Kaya rin naman pipirman yan. Anong silbi pa nung assistance, diba? Nonsense yan. Nonsense. Nagsayang lang kayo ng pera. Magkano lang, 925 lang ang passport, diba? Tapos 1-2 ka pa